Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. At tayo po'y magsama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong Pulse Asia. Naglabas po ng survey sa presidential candidate at kung sino po nangunguna. At syempre po, dito po ay syempre hindi mawawala din ang pangalan ng tinatawag pong Leni Robredo na pilit po nilang pinalalakas mga kababayan ang sinasabing grupo ng kain suka di umano dahil magkakasama na po yata ngayon ang pula, dilaw, pink. Hindi kaya. Ito pa, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Panoorin na po natin. Una pa rin si Vice President Sara Duterte sa mga napipisil na maging Pangulo sa 2028. Base yan sa latest Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Sa latest survey, nakakuha si Duterte na 49% bilang first choice sa pagkapangulo. Pangalawa naman si dating Vice President Leni Robredo na may 26%. Habang pumangatlo si Senator Raffy Tulfo na may 14%. Sa regional breakdown, nanguna si Vice President Sara Duterte sa National Capital Region na may 39%. Lamang siya ng kaunti kay dating Vice President Leni Robredo na may 38%. Tabla naman ang dalawa sa Balance Luzon na may tig 31%. Habang nanguna rin si Duterte sa Visayas sa 53% at Mindanao na may 87%. Isinagawa ang survey sa 2,400 respondents mula June 28 hanggang July 3 at July 6 o bago mag-umpisa ang impeachment trial ng Bise. Just ng News 5. Nakita niyo po mga tambay. Si Leni po, mga kababayan, ang pumapangalawa na pilit po na ikinakabit po mga kababayan. At syempre, mawawala po ba yung tinatawag na si Tulpo? Hindi po mawawala si Tulpo, mga kababayan. Kaya nga po gustong-gusto na makulong ang Vice President. Hindi po ba? Yan po mga kababayan na sinasabi ng Pulse Asia. Ang Vice President ay merong po 49%. 29% daw po si Leni. At syempre si Tulpo ay merong 14%. Sumama rin po si Vince Dizon ng 1%. Si Benjamin Magalong, ang mayor po ng Baguio City, ay 1%. Pambihira, pati po si Torre. Isinasama po si Torre. Mga kababayan, nabibit-bitin ang dating Pangulo. Meron daw pong 0.1%. Unbelievable. Si Torre, pambihira. Darating ang panahon, magiging presidente po yata yan sa loob ng kulungan, di umano. Lalong-lalo po, pag naging presidente po, si BP Sara. Grabe po ang ginawa niyan. Bibit-bitin. At wala tayong nakitang due process na ginawa po ng taong yan sa dating Pangulo. At ito po yung pilit po nilang pinababango para po daw ipanlaban sa Vice President. Yung mismo nga kanya pong syudad, ang Naga, hindi niya po maayos, lalong-lalo po sa problema ng pulburon. Ito po, ang gusto po nilang maging presidente. Mga kababayan, ang tinatawag na lugaw. Actually, alarming si random testing dahil ang aram ko, kung di ako napapasala, sa 100 na pig-random drug test, 11 ang nag-positive. Nakulaon niya na maray. Saka, ang sinabi ko sa NCDDB, pero paano kita makaka-implement ng maayos na drug anti-drug program kung sa City Hall nga data na ayos. 'Di ba? So pinag-aadalan ta baka si opisina mismo ayuson ta. Tapos sasabihin effective ang ginigibo ka syudad. Sa laog tangani, 'di ba perming may kasabihan na bago mo magibo sa luwa, sa laog mo lang ayuson. Pero masunod kita sa civil service rules. Ang civil service rules, pag mag-voluntary, voluntarily isubmit ang sarili niya for rehabilitation, kaipuhan mag-undergo siya ng rehab. Automatic ang paghali sa iya, kaipuhan mag-undergo siya ng rehab.
To obligasyon kang gobyerno tabangan siya. So gigibuhod ta yan. Pero kaipuhan kayang mahiling ta ano si Nakita niyo po mga tambay, isa po siyang mayor, pero yung kanya pong syudad at mismong munisipyo, sa loob ng munisipyo, mga tauhan niya, mga kababayan, ay napakarami po positive sa pulburon. At ganun din po sa kanyang lugar na nasasakupan, sa Naga. Isang damukal po ang gumagamit. Problema niya pong malaki ang pulburon. Yan po ang pilit po nilang pinalalakas na ipanlaban po sa Vice President. At ganun din po si Tulpo, si Mang Kanor, si Mr. Robus, si Mr. Viva Max. At grabe po ang issue ng korupsyon. Kasama pa yata ang buong pamilya, di umano. Nakita nyo po, si Lenny, parehas po silang naging mayor ni BP Sara. Naging mayor din po ng Davao City si BP Sara. Ganyan po ba ang problema? Nagkaganyan po ba ang Davao City? Di hamak na napakalaki ng Davao City. Di hamak, mga kababayan. Di hamak. Hindi po ba ilang doble ang Davao City sa Naga City? Hindi po ba? At kailanman po ay hindi nagkaganyan pagdating po sa issue ng pulburon ang Davao City. Nung panahon po ni Inday, halos lahat po. At ang syudad po ng Davao ay napaganda at napabuti. At lalong gumanda at bumuti pa ang kanilang ekonomiya. Hindi po ba? Kaya nga po maipagmamalaki nila yan eh. Una-una, yung seguridad ng mamamayan, yung safety nila, di po ba? At yung siyempre yung nasama pa nga sa kalinisan yan eh, di ba? Pumapangalawa sa Singapore, malinis na lugar. At siyempre po, yung tinatawag po na malasakit, may tapang. Napaka-importante po kasi yung tapang, malasakit, pagmamahal sa bayan. Kasi kung ikaw ay leader na wala kang tapang, wala kang malasakit, wala kang paninindigan, hindi ka susundin eh. Hindi ka kailanman susundin ng mga matataas, lalong-lalo'y gumagawa ng masama. Dahil wala sila magiging takot eh. Hindi po ba? Hindi sila matatakot, mga kababayan. Kaya nga po nung makita po natin at naranasan po natin na merong isang Duterte, umayos ang bansa eh. Di ba? Sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi meron siyang tapang. May paninindigan. Natakot, nadisiplina. Pati mga kapulisan, nadisiplina. Pati mga mamamayan, nadisiplina. Lalo-lalo ang gumagamit ng pulburon. Nagkaroon po ng takot. Mga gumagawa ng masama, nagkaroon ng takot. Pati mga politiko na mga korap, natakot. Di po ba? Natakot sila, pati mga oligarkiya na sinasamantala ang ating bayan, lalong-lalo ang buwis. Hindi po ba? Nagkaroon ng takot. Kung si Lenny ang magiging presidente ng bansa at si Rapi Tulfo, magdiriwang lahat yan. Tuloy-tuloy lang po ang gagawin nila. Lalong-lalo ang mga politiko na sakim at gahaman. Dire-diretso po ang kahirapan ng bansa. Dahil naranasan na po natin ang paglilingkod ng dilaw, liberal, pink, at pula at mga tuta ng mga oligarkiya. Di umano. Naranasan na po natin yan. At mga kababayan, kung hindi magkakaroon ng hausyaw at mga sinasabing anomalya, lalong-lalo pagdating sa dito po sa COMELEC. Sa COMELEC lang naman po magkakaproblema yan eh. Pero sa totoong numero, never mo matalo ang Duterte. Lalong-lalo po sa national election, sa presidential. Hindi mananalo silang lahat. Dahil unang-una, napakahirap manalo ng isang presidente kung hindi ka mananalo sa Bisaya at Mindanao.
Nakita nyo po yun? Yung survey, napakalaki po ng porsyento na nakukuha ni Inday, mga kababayan, ang majority vote ng Mindanao at ganun din po sa Bisaya. Sa tingin nyo, si Inday walang makukuhang maraming boto sa Luzon? Sige nga, mga kababayan. Tapos ganito po ang ginagawang trabaho sa atin ng mga tao na ito na kampi-kampi. Nagkaisa, ang pula, dilaw, pink, liberal. Kasama na yung grupo nila Tulpo. Ano ang ginawang paglilingkod sa bayan? Ang issue ng korupsyon, pamumulitika. Nakita nyo po yung diferensya. Pilit pa po nilang pinababagsak si Inday niyan. Hindi po nila tinatantanan yan ng paninira. Halos araw-araw pong ginawa ng Panginoon. Magmula po noong 2023. Binanata na po nila si Inday. Lahat po, kredibilidad. Lahat ng klaseng paninira para lang mapabagsak kasama ang pamilya niya. Hanggang ngayon, 2026, malapit na naman matapos ang 2026, hindi po lumulubay sila ng paninira sa Vice President hanggang sa dinala na po sa impeachment. Pero ang suporta at tiwala ng taong bayan ay hindi po nawawala dahil alam po ng taong bayan ang isang tatak Duterte. Nagsisirbisyo ng maayos at merong iniiwang magandang ginagawa sa bansa. Hindi sila nagiiwan ng katulad ngayon. Ang iniiwan sa atin, mga kababayan, kahirapan. Walang disiplina. Ang pinakamabigat, tayo mismo na mga taxpayer ay walang napapakinabang sa paglilingkod nila. Ibinabaon pa tayo sa kahirapan at utang. Hindi po ba? Tapos ngayon, isa na naman po. Gusto na naman nilang ibalik para makinabang silang lahat kasama ang malalaking mainstream media. Di umano ay nakikinabang din yata. Kaya gustong-gusto po nila ang mga puppet at mga tuta na leader. Di umano. Hindi po ba? Kaya wag na wag po tayong magpapadala at magpapaluko sa mga tao na ang interest lang sa ating bansa ay pang sarili dahil sa kasakiman, sa pera at kapangyarihan. Muli po mga kababayan, malabong-malabo po sila sa sabaw ng pusit. Kaya nga po pilit nilang pinababagsak yan dahil alam nila na hindi nila kayang talunin si Inday Sara sa presidential election. Kaya hindi nga nila nilulubayan yan Hindi po ba? Kahit ano gawin nila, pag hindi nila napabagsak yan, hindi na po nila mapipigilan si Inday na maging presidente ng bansa. Kaya nga po, binubuhusan nila ng isang damukal na pera yan Hindi po ba? Pera ang ginagamit po nila. Kaya nga po napakarami nilang isang damukal na trolls sa social media at nahandyan pa ang puwersa ng mainstream media. Hindi po ba? At siyempre ang puwersa ng buong gobyerno na ginagamit din po para siraan at pabagsakin yata si Inday. Kaya mga kababayan, kapit lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal na hindi po magtagumpay ang mga salot at mga sakim at nagpapakademonyo sa kapangyarihan at pera ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyong mga dasal. Muli po, thank you po sa inyo sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan, ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, kay Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Binagracia from Bacolod City, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA.
Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo at God bless po sa inyo lahat. Muli po, tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Ingat po kayo. Bye-bye.